Si Ryuji Takaso ay isang teenager na nagsisimula pa lamang sa high school, ngunit ang mga tao ay umiiwas sa kanya dahil akala nila ay isa siyang barumbadong tao. Gayunpaman, siya ay isang napakabuting tao na nagmamalasakit sa kaligayahan ng ibang tao. Lahat ng tao sa paaralan ay takot kay Ryuji, maliban kay Yasaka Kitamura at sa babaeng gusto niya, si Minori Kushieta. Ngunit si Ryuji ay hindi nag-iisa bilang top dog sa paaralan. Nandyan din si Tiga Aisaka na isang maliit na babae, ngunit napaka-bayolente, nabangga ni Ryuji si Tiga noong orientation kaya binigyan niya ito ng uppercut na nagpatamba kay Ryuji. Sa klase, nalaman ni Ryuji na kaklase niya sina Minori at Tiga. Pagkatapos ng klase, bumalik si Ryuji sa kanilang schoolroom para kunin ang kanyang bag. Pagkadampat pa lang niya ng bag ay biglang nanugad si Tiga na nagtatago doon. Sa bahay, may nakita si Ryuji na isang love letter sa kanyang bag. Ito ay mula kay Tiga at para sana sa kanyang kaibigan na si Kitamura. Noong gabi, pumunta si Tiga sa bahay ni Ryuji upang bugbugin ito dahil nalaman niya ang sikreto nito. Pagkatapos ng ilang atake ay bumagsak siya dahil sa gutom. Pinakain siya ni Ryuji. Para magkaayos sila, ibinahagi din ni Ryuji ang kanyang sikreto kay Tiga. Nalaman ni Tiga mula sa isang notebook na gusto ni Ryuji si Minori kaya tinukso niya ito. Lumipas ang gabi at biglang napagtanto ni Ryuji na halos umaga na. Ipinangako niya kay Tiga na tutulungan niya itong magsulat ng mabangis na love letter bago niya ito pauwiin. Pagkatapos, nalaman ni Ryuji na nakatira pala si Tiga malapit sa kanyang bahay. Binuksan niya ang bintana at nakita niya si Tiga na nasa balkonahe na katapat nila. Pagkatapos ay pumunta si Ryuji sa kanyang apartment at nakitang napakaganda dito. Pero pagpasok pa lang niya, napansin niyang magulo ang lahat. Hindi siya nakatiis at nagsimulang linisin ang napakagulong bahay ni Tiga. Nagising si Tiga at sa halip na pasalamatan si Ryuji ay tinuksopan niya ito. Simula noon, sabay nang kumain ng almusal si Tiga kasama si Ryuji at ang kanyang ina na si Yasuko. Nabigla si Ryuji dahil ang maliit na babaeng si Tiga ay parang may black hole sa tiyan sa katakawan. Maya-maya, sabay silang naglakad papuntang school at sa kanilang daan ay nakita nila si Minori. Namula si Ryuji nang makita niya si Minori, ngunit hindi niya naiintindihan ang sitwasyon at inakala niya ay may relasyon ang dalawa. Sina Ryuji at Tiga ay gumawa ng isang plano sa gym class nila. Layunin nila na maging teammate sina Tiga at Kitamura, ngunit nag-backfire ito nang na-headshot ni Ryuji si Tiga gamit ang bola. Pagkatapos, tinulungan ni Ryuji si Tiga na ibigay ang cookies kay Kitamura. Nakita nilang tumatakbo si Kitamura at nahulog si Tiga sa hagdan habang hinahabol siya. Nasambat siya ni Ryuji ngunit nahagis niya ang cookies sa labas ng bintana. Kinain na lang ni Ryuji ang mga nadoraj na cookies pampalubag loob kay Tiga. Kumalat sa school ang chismis tungkol kina Ryuji at Tiga. Dinala sila ni Minori sa rooftop at sinabi na masaya siya para sa kanila. Lumabas bigla si Kitamura at sinabing bagay silang dalawa. Kinagabihan, inilabas ni na Ryuji at Tiga ang kanilang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagsipa sa poste ng ilaw. Nagpasya si Tiga na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Kitamura. Kinaumagahan, sinabi ni Tiga kay Minori at sa iba pa na walang namamagitan sa kanila ni Ryuji. Naisip ni Ryuji na ginawa ni Tiga yon upang lalong mapalapit siya kay Minori. Nang maglaon ay umamin si Tiga kay Kitamura ngunit iniba nito ang usapan at pinuri pa si Ryuji. Ayun na nga, na-friendzone siya ni Kitamura at sinubukang pang maging tulay ni Ryuji. Lumitaw bigla si Ryuji at sinabing nakita niya ang buong pangyayari. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Ryuji si Minori na pinapaganda ang mga cellphone ng kanyang mga kaklase. Tinanong niya si Ryuji kung gusto din niyang pagandahin niya ang kanyang telepono ngunit namula siya at tumanggi. Sa bahay ni Ryuji, pinapanood ni Tiga si Ryuji na nagluluto habang kinakausap ang sarili tungkol kay Minori. Sinipa ni Tiga si Ryuji dahil sa pangdededma niya. Dinala ni Tiga si Ryuji sa isang lugar para kumain at nalaman ni Ryuji na doon nagtatrabaho si Minori. Kinikilig si Ryuji sa mga ngiti ni Minori kapag naaalala niya ito. Nainis si Tiga at muli siyang sinipa. Kinaumagahan pumunta sina Ryuji at Tiga sa isang restaurant para mag-almusal dahil gusto ni Ryuji na makita si Minori. Sa daan, may nakasalubong silang isang lalaki. Si Minori pala ay nagtatrabaho sa tindahan ng lalaking iyon. Tinanong sila ng lalaki kung gusto nilang magtrabaho sa tindahan niya na tinanggap kaagad ni Ryuji. Nagalit si Tiga dahil idinamay siya ni Ryuji upang magtrabaho doon. Ipinakita ni Ryuji ang kanyang kabaitan at nag-alok ng tulong kay Minori. Ngunit, nakulong silang dalawa sa storage room. Pabalik na si Tiga mula sa pagdi-deliver nang makita niya si Kitamura. Pinuri niya ito dahil sa pagtatyagang matutong magbisikleta. Bumalik si Tiga sa tindahan ngunit hindi niya nakita si Ryuji o Minori.
Sina Ryuji at Minori ay nagsalansan ng mga kahon para makalabas sa ventilator. Doon, nakita ni Ryuji si Tiga sa labas ng ventilator at pumasok si Tiga sa loob. Samantala, nag-alala si Ryuji kay Tiga at pumunta siya sa kanyang apartment para bigyan siya ng almusal at maglinis na rin. Nakakita siya ng ilang larawan ni Kitamura sa isang kahon. Nahuli siya ni Tiga at bago siya magalit ay sinabi ni Ryuji sa kanya na kukuha siya ng mga larawan ni Kitamura para sa kanya. Nakita ni Tiga at Ryuji si Kitamura sa locker area kung saan pinahiya ni Tiga ang sarili kay Kitamura. Nagselos si Tiga sa student body president na si Kitamura at vice president Sumir sa morning assembly nila. Nang maglaon ay nakipag-argumento siya kay Sumir at pinigilan siya ni Kitamura. Sa lunch break, sina Kitamura at Minori ay sumama kina Ryuji at Tiga na nagpakabog ng dibdib nilang dalawa. Pinuri ni Kitamura ang pagkain ni Tiga, ngunit kinakabahan siya kaya tinuro niya si Ryuji nung tinanong kung siya mismo ang gumawa nito. Sinakiya na lang ito ni Ryuji at sinabi na gusto niyang magluto upang kumita ng pera. Nag-enjoy naman si Ryuji sa paglilinis ng banyo dahil sa kanyang pagka-OCD, ngunit pinilit siya ni Tiga na kuhanan ng picture si Kitamura. Pero sa huli ay siya mismo ang kumuha ng kanyang malalabong picture. Kinaumagahan, sinubukan ni Tiga na tulungan si Ryuji na magluto para kina Minori at Kitamura. Sa paaralan, ipinakita ni Minori kay Ryuji ang ilang larawan ng mga puding na ginawa niya. Nakakita siya ng larawan niya na kumakain ng puding at kinuha niya ito. Nang maglaon, binigay ni Tiga kay Ryuji ang mga larawan ni Kitamura para malaminate ito. Nakita ni Kitamura ang kanyang mga larawan na hawak ni Ryuji at sinabi sa kanya na dati niyang crush si Tiga. Ngunit binasted siya nito nang umamin siya sa kanya. Pumunta sina Ryuji at Tiga sa restaurant para makita ni Ryuji si Minori. Doon ay nakita nila ang isang sikat na modelo na si Ami Kawashima na kasama si Kitamura. Ipinakilala ni Kitamura si Ami kina Ryuji at Tiga bilang kanyang childhood friend. Naging sweet si Ami kay Ryuji na hinawakan ng kanyang kamay. Nang maglaon, ipinakita ni Kitamura kay Ryuji ang totoong ugali ni Ami. Nakita nila si Ami na binubuli si Tiga at pagkatapos ay sinampal siya. Kinaumagahan ay nalaman nilang nag-transfer si Ami sa kanilang paaralan bilang kanilang kaklase. Nagkita sina Ryuji at Ami sa vending machine kung saan sinubukan niyang mapalapit kay Ryuji. Sa pamamagitan ng isang sulat, tinanong ni Tiga si Ryuji kung bakit kasama niya si Ami nang pumasok sila sa silid-aralan. Nakatanggap ulit siya ng isa pang sulat mula naman kay Minori at pinaalala na huwag sasaktan ng puso ni Tiga. Pagkatapos ng klase, muling sinubukang i-bully ni Ami si Tiga ngunit hindi siya nito pinansin. Ini-open ni Ami ang tungkol kay Kitamura na nagpa-freeze kay Tiga. Sinabi ni Ryuji kay Tiga na alam ni Kitamura ang tunay na ugali ni Ami at pumunta sila sa store. Maya-maya nakita nilang dalawa si Ami na may dalang maraming junk food pauwi. Napansin ni na Ryuji, Tiga at Minori ang isang batang lalaki na may hawak na kamera malapit sa paaralan. Habang pauwi mula sa paaralan, sinabi ni Ami kay Ryuji ang tungkol sa photographer na sumusunod sa kanya. Naiwan si Ami at nagstay sa apartment ni Tiga para maiwasan ng stalker. Pinilit ni Tiga si Ami na kumain ng tanghalian kasama nila sa pamamagitan ng pang-blackmail sa kanya. Habang naglilinis, naiwan sina Ryuji at Ami na magkasama. Ibinunyag sa kanya ni Ryuji na alam niya ang tungkol sa kanyang mga pinaggagagawa kaya dapat niyang itigil ito. Biglang umulan at pareho silang sumilong. Nakita nila ang stalker ni Ami. Bumalik sina Tiga at Minori mula sa paglilinis at biglang kinuna ng larawan si Tiga ng stalker. Hinampas siya ni Tiga at hinabol. Nainggit si Ami sa lakas ni Tiga. Nag-ipon ng tapang si Ami at nangako kay Ryuji na ipapakita niya ang tunay niyang pagkatao. Pagkatapos ay hinabol niya ang stalker at sinira ang kamera nito. Dahil sa ulan dinala ni Ryuji si Ami sa kanyang lugar upang magpainit. Nag-first move si Ami kay Ryuji nang biglang makita sila ni Tiga. Nag-walkout si Tiga matapos makita ang ginagawa ng dalawa. Maya-maya habang naghahanda ng hapunan ay sinubukang ipaliwanag ni Ryuji kay Tiga na kinukulit lang siya ni Ami. Sa paaralan, sinabi ng homeroom teacher sa mga estudyante na open ang pool. Narinig ito ni Tiga at nag-alala. Nang maglaon, dinala ni Ryuji at Minori si Tiga sa isang tindahan ng swimsuit. Nagalit si Tiga nang makita si Ami doon. Nagsuot si Ami ng swimsuit para tuksuhin si Ryuji. Ngunit kay Tiga talaga siya nakafocus. Sa wakas ay naunawaan ni Ryuji ang dilema ni Tiga sa mga swimsuit. Umiyak si Tiga sa harap ni Ryuji dahil sa kanyang flat chest. Sinabihan siya ni Ryuji na huwag mag-alala dahil maayos niya ang problema. Lumabas si Ami na naka-swimsuit at pinagtinginan siya. Nainis si Ami nang makita niyang hinahangaan ng mga lalaki si Tiga, kaya umalis siya. Binalibag ni Ami si Tiga sa pool.
Nagsisigaw si Tiga at napansin ni Ryuji na hindi siya marunong lumangoy. Dali-dali niyang iniligtas si Tiga. Nang maglaon, humingi ng tawad si Ami kay Tiga ngunit hindi niya ito tinanggap. Nagsimula silang magtalo. Sinabihan sila ni Minori na ayusin ang problema sa paglalaro ng sport. Sinimulan ni Minori ang kompetisyon para sa isang 50-meter swimming race. Sa klase, binigyan si Ryuji ng sulat mula sa buong klase. Ito ay tungkol sa swimming race ni Naami at Tiga upang mapanalunan siya. Sa pool, tinuruan ni Ryuji si Tiga kung paano lumangoy ngunit kinabahan siya nang lumapit sa kanya si Kitamura. Kinabukasan ay hindi open ang pool dahil sa ulan. Binigyan ni Kitamura si Ryuji ng 2 pass para sa pampublikong swimming pool para makapag-practice si Tiga. Sa vending machine, sinabi ni Ami kay Ryuji na gusto niyang makasama siya sa beach. Kinabukasan, dinala ni Ryuji si Tiga sa pampublikong swimming pool, ngunit umulan din doon. Habang nakaupo at naghihintay na tumila ang ulan, nagselos si Tiga kay Ami. Nakipagtalo siya kay Ryuji at umalis na umiiyak. Sa araw na yon, hindi pumunta si Tiga sa bahay ni Ryuji para sa hapunan. Kinabukasan, pinabaunan ni Ryuji ng almusal si Tiga. Si Ami ay nagsuot ng bikini para sa race habang si Tiga ay maraming suot na kung ano-ano. Nagsimula ang karera nang itulak ni Tiga si Ami at hilahin ang tali ng swimsuit nito. Ibinalik ito ni Ami at humabol siya habang na-injured naman ang bukong-bukong ni Tiga. Sinubukan ni Ryuji na tulungan si Tiga. Kaso, may tumalon na 2 lalaki sa pool at nadaganan si Ryuji. Umiyak si Tiga at sinabi kay Ami na kanya na si Ryuji. Samantala, sinabi niya kay Ami na pupunta sila ni Ryuji sa beach house nila. Nagpasya si Tiga na tulungan si Ryuji para mapalapit siya kay Minori. Nagsimula ang bakasyon at sina Kitamura at Minori ay sumama kina Ryuji, Tiga at Ami. Pinapakinig ni Tiga si Minori ng horror music para mapansin ni Ryuji na madaling matakot si Minori. Nilinis ni Ryuji ang farmhouse habang ang iba naman ay pumunta sa beach. Hiniling ni Kitamura kay Ryuji na samahan siya sa tindahan ngunit iminungkahi niyang si Tiga na lang ang isama ngunit tumanggi si Tiga. Maya-maya ay pumunta si Ryuji sa banyo at nakita si Ami at inakit siya nito. Nagluto si Ryuji ng sobrang anghang na curry sa kahilingan ni Minori. Nasarapan sila sa curry kahit sobrang anghang nito. Pumunta si Tiga sa silid ni Kitamura para kumuha ng gamot. Nagbonding naman sina Minori at Ryuji sa labas habang nagmemeryenda. Nang maglaon, kumain at nag-usap sina Tiga at Ryuji tungkol sa kanilang mga love life. Pagkatapos nito, natakot sila nang may biglang kumatok sa pinto. Plano ni Ryuji at Tiga na takutin si Minori para mapalapit si Ryuji sa kanya. Narinig sila ni Kitamura at sumama sa kanila sa kanilang misyon na takutin si Minori. Tinulungan ni Minori si Ryuji na maghanda ng almusal at tanghalian para sa lahat. Nagbobolahan sila habang narinig sila ni Ami mula sa malayo. Pinuntahan ni Ryuji si Ami sa kanyang silid at sinubukan siyang akitin nito. Tinanong niya si Ryuji kung bakit marami siyang ginagawa para kay Minori ngunit hindi siya sumagot. Samantala, hindi tinulungan ni Ami si Kitamura na mag-ayos ng mga patibong. Dinala nila si Minori sa isang kuweba. Patok ang mga bitag ni Kitamura at si Ryuji ay may nahawak ang kakaiba na ikinatakot Minori. Sinabi ni Ryuji kay Tiga na totoo ang bagay na nasa kamay niya at tumakbo siya papunta kay Minori. Nauwi si Ryuji kay Ami na nang-aakit sa kanya. Bigla silang nakarinig ng sigaw at tumakbo sa pag-aakalang si Minori iyon. Sina Ryuji at Ami ay sumama kina Kitamura at Tiga. Sinabi sa kanila ni Kitamura na may kumuha kay Minori. Bigla silang nakarinig ng kakaibang boses. Sinundan ni Tiga si Kitamura papunta kay Minori. Pero prank lang pala ito ni Minori. Ibinunyag ni Minori na siya ang may pakana ng lahat at si Kitamura ang kanyang kasabwat. Samantala, nag-enjoy sila sa Furry Works at kinausap ni Ryuji si Ami at pagkatapos ay si Minori. Sinabi ni Minori kay Ryuji na lagi niyang sinisikap na pasayahin ang lahat. Sa school, nakita ni Ryuji at Tiga si Minori at sinabi sa kanila ng isang kaklase na si Haruto Koji na malapit na ang Culture Festival. Papalapit na ang oras para sa pagdiriwang. Pinag-uusapan ng mga lalaki kung anong damit ang dapat ay pasuot nila sa mga babae. Sa huli, nagmungkahi si Kitamura ng isang cosplay cafe. At sumang-ayon ang lahat. Ibinigay ni Tiga kay Ryuji ang kanyang damit para ay paayos sa kanya. Nagreklamo si Ami tungkol sa pag-spoil ni Ryuji sa kanya. Sa bahay, tumawag ang tatay ni Tiga at tinawag niya ang tatay niya na walang hiya. Sa paaralan, ininominate ni Ami si Tiga para sa pageant at kinainisan niya ito. Kalaunan ay nagmungkahi ang isang estudyante ng isang cosplay cafe na tinanggihan ng mga babae. Samantala nakausap ni Ryuji ang ama ni Tiga. Sinabi niya kay Ryuji na hihiwalayan niya ang kanyang asawa at gusto niyang magkaayos muli sila ni Tiga.
Nag-alala si Ryuji sa ama ni Tiga at sinubukan niyang kumbinsihin si Tiga ngunit tumanggi ito. Sa school, nagbigay si Aruto ng script para sa pro wrestling show sa cultural festival. Sinabi ni Kitamura sa klase na sino mang may pinakamahusay na exhibit ay mananalo ng 4 na magagandang premyo. Habang papauwi, nakita ni na Ryuji at Tiga ang ama ni Tiga. Sinipa ni Tiga ang kanyang ama. Pagkatapos ay kinausap ni Ryuji si Tiga. Pagkatapos nito, nagpasya siyang makinig sa kanyang ama. Ang lahat sa paaralan ay naghahanda para sa cultural festival. Sa uwian, nagpakita ang ama ni Tiga na may dalang magarbong kotse at sumama si Tiga sa kanya. Si Tiga ay nanuhol kay Ami ng mga mamahaling tsokolate para hilingin sa kanya na magpalit sila ng role sa pro wrestling event. Nalaman ni Minori ang tungkol sa tatay ni Tiga at nakipagtalo kay Ryuji kung bakit hindi dapat sumama si Tiga sa kanya. Kinausap ni Ami si Ryuji para damayan siya. Nang maglaon ay nalaman ni Ryuji mula sa kanyang ina na si Tiga ay lilipat na. Kinausap ni Tiga si Ryuji mula sa balkonahe at hiniling sa kanya na humingi ng tawad kay Minori. Naghanda sina Ryuji at Tiga para sa pro wrestling act. Si Ryuji ay hindi kailanman humingi ng tawad kay Minori. Nagsimula ang pro wrestling act at pumasok sina Tiga at Ryuji. Una, nakalimutan ni Tiga ang kanyang linya kaya nagsimulang mag-freak out ang kanilang guro. Nang maglaon ay nagharap sina Tiga at Ami ayon sa script at doon natapos ang palabas. Pagkatapos ng palabas ay nagkatinginan sina Ryuji at Minori na may kalungkutan. Samantala, sinabi ni Tiga kay Ryuji na huwag na mag-alala tungkol sa kanya at makipag-ayos na kay Minori. At dito natatapos ang aking recap mga lods. Panoorin ang mga susunod na video. Salamat!